there, motivated people and business warriors! Isa na namang special episode ang handog namin sa inyo ngayong umaga. Dahil iba't ibang negosyante ang makakakwentuhan namin ni Ka-Enji Benji. So, are you ready? Ito ang Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Mga Ka-Enji, mahilig din ba kayo sa mga pangdekorasyon sa bahay? Yung tipong nakaka-uplift ng feeling, sumasaya ka kapag nakikita mong maganda ang dekorasyon sa ating tahanan. Ako kasi may ganun akong feeling, yung tipong pag nakikita ko, sumasaya ako, and kalimitan kapag namimili ako ng mga panglagay dito sa bahay namin, is yung talagang may personal touch ko. Ako mismo yung pumili at nagmamatch sa personalidad ko at sa team ng bahay namin. At dahil dyan, may makakakwentuhan tayo na ang negosyo ay iba't ibang pangdekorasyon sa ating tahanan. Please welcome Mr. Worth Harvey Lee, the manager at kapatid ng may-ari ng Casa Manila. Kumusta ka naman? Ang ganda ng name mo, sir. Worth Harvey Lee. Ano po? Bali, ang pangalan ko po, nagsimula po talaga sa papa ko. Kasi papa ko, William po ang pangalan niya. So, W po yung start. So, yun po yung pinangalan sa akin, Worth po. Para kakaiba po. Bigyan mo naman kami ng background sa inyong negosyo. Ang business na po to, galing po sa kapatid ko kay Worth Harvey po, sa kambal ko po. Bali po, ang mga binibenta po namin item dito, mga home decor po, mga galing Indonesia, Hong Kong, may iba meron kami mga local items din po, mga handcrafted. Pero bakit ito yung napili nyong gawing business? Simula po to sa una, sa ano lang po, mga hobby lang po, mga nagko-collect lang po siya ng mga decor po. Tapos po, since pandemic, yung unang negosyo po namin, mga baby products po, na nagsusupply po kami sa mga ibang department store, medyo humina po. So, tinry po namin mag-home decor po. Since ano po niya po kasi ito mga hobby, isa po sa mga hobby niya. Pero hindi po namin nakalain na pipick up din po siya. Kaya doon po nagsimula lahat. Ano-anong klaseng dekorasyon po yung ino-offer natin? Yung mga in-offer po namin, yung something na yung kakaiba, yung bago sa paningin ng tao. Once na makita nila, yung mapapawaw po sila. Meron po kami may malalaki, maliliit, katulad po nito. Ito pong tinker po. Pag nakita mo, mapapaisip yung tao, ang ganda naman nito, kakaiba siya. Hindi siya nakikita sa mga iba-ibang mga market. Tapos meron din po kami yung si Zeus po, yung god, ito po. Yung nagbo-boxing po. Bali, wala po makitang ganyan itsura po, kakaiba na. Parang pag natingin mo, kakaiba po ito ah. Meron din kami mga hayop po, katulad po nitong gorilla, yung gold po. Pag nakita mo, parang makikita mo siya yung kakaiba po. Pero Sir Harvey, pag ba ganyan yung uri ng negosyo, ano yung marketing strategy na ginagawa natin para yung customer nandyan pa rin at bumabalik? Malimit ba tayong magpa-promo or ano bang klaseng ginagawa natin? Yun po, yung katulad po na banggit ko, yung kaya natin pong i-offer sa mga aming buyers at customer po, yung mga something nakakaiba, yung bago po sa paningin nila, yung pag nakita po nila parang, ay gusto ko nito, ang ganda nito sa bahay. Parang gusto ko i-display ito. Kaya marami kaming klase, may maliit, malaki kasi yung mga buyer namin, minsan, pag hindi ganun kalaki yung bahay nila, meron kaming pwedeng maliit na i-offer. Minsan yung mga malaki nilang mga bahay, marami kayong malaki na pwede i-offer. Ano naman yung mga struggles? Siyempre, alam natin yan, talaga yung struggle sa negosyo, palaging nandyan yan. Pero sa inyo, ano yung naging struggle natin nung nagsisimula pa lang yung business ng Casa Manila? Sa una po, opo, kasi bago lang kami dati before po, mga baby products po lang po kami. So, yun po namin ang tutok namin, mga baby products, mga pasapatos, gano'n yung mga supply namin sa iba-ibang department store. Pero ito po kasi tiray lang po talaga namin kung maging okay po siya. Pero hindi namin akalain na pumick up po siya. So, ngayon po, medyo nagsimula kami sa pakonti-konti hanggang sa lumaki po. Minsan nagsusupply po kami sa mga ibang 5-star hotel po. Sir Harvey, matanong ko lang, no? Kasi ako, yung kurso na natapos ko, medyo malayo doon sa line of business na meron ako ngayon. Pero kayo ba? Sa inyo, related ba siya doon sa course na natapos ninyo? Dalawang course po kasi talaga kinuha ko. Marketing po ako for 2 years. Tapos doon, hindi po siya natapos. Bali, nag-shift po ako sa management po. Pero kahit paano, yung 2 years na sa major po na napag-aralan ko,
napag-alala ko po medyo challenging po yung mga ganitong mga items. So sa umpisa po, medyo mahirap pero ma-apply mo siya kasi pwede siyang strategy kung paano mo siya i-market sa customer, kung ano yung mga gusto nila. Sa manage po, pwede ma-apply po siya kasi po, yung kaya pag manage ka ng business, sample, ganun po. Ano yung mga stocks na dapat mo lang ipadala, ganun, i-order. Kasi minsan may mga malalakas, minsan may mahihina, ganun. Pero ano yung tip para sa mga viewers natin na gusto ring magkaroon ng ganitong klaseng business? Sa una po, ang kailangan po natin, capital. Pero hindi naman natin kailangan ng malaking capital. Nakadepende po sa atin kung ano po yung bebenta natin. Kami po nagsimula kami sa 10,000, 50,000, ganun. Tapos dahan-dahan kaya natin palakihin. Siyempre, pero lahat po naman kasi po, challenge po yan eh. Kung importante, yung gusto natin po yung ginagawa natin. Hobby po natin, basta masaya po tayo, ganun po. O Sir Harvey, invite mo naman sila kung paano makakapunta sa inyong store. Pwede po kayo pupunta sa aming showroom. Bali, ang address po namin ay 76 Apple Street, Santa Mesa Heights, QC. Or pwede kayo tumingin sa aming FB page, casa.mnl. Ma'am, by the way po, di po namin hayaang matapos tong moment na to. Gusto po kayo bigyan ng souvenir from Casa Manila po. Ito pong tiger, ito po ang bibigay ko po sa inyo from Casa Manila, ma'am. Sana po magustuhan niyo po. Ay, thank you so much. Yes, Year of the Tiger nga ako. And hahanapan ko ng magandang spot yan dito sa bahay. Mahilig din talaga ako sa mga ganyan, sa mga signs. And thank you so much, mga ka-NG. Alam nyo na, pumunta na sa store ng Casa Manila at mag-check ng iba't ibang pangdekorasyon na pwedeng makadagdag ganda sa ating mga tahanan. Alam natin na ang pagdinegosyo ay hindi gawang biro. Kailangang 101% na sigurado ka bago simulan ito. Nang sa ganon, mahigit sa 101% sure ang paglago nito. Magbabalik ang Negosyo Goes! Sa umagang ito, isang talented young actor and business owner ang ipakikilala sa atin ni Benji. Sino siya at ano ang kanyang business? Tara, panoorin natin. Hello! Good morning, Miss A! Ako, Matt Lozano here. At syempre, hello sa mga ka-NG natin dyan. At ngayon, lulutuan ko kayo ng aming famous adobo sa asin ng Lozano's Kitchen. Paborito ng mga kaibigan ko to. So, ito ay origin... Excuse me. Ako dapat mag-i-intro kasi ako yung host. Ay! No, ganun dapat, di ba? Oo nga. Pero since nauna ka na at pinakilala mo na yung sarili mo at itong pupuntahan kong Lozano's Kitchen, ituloy mo na yung pagluluto mo, ha? Nako, sorry Kuya Benji. Masyado lang ako na-excite kasi ito, paboritong dish ko to eh. Napansin ko nga, alam mo, papasok pa lang ako, naamoy ko na eh. Kung masarap eh. Sige, tuloy mo muna yan. At pagkatapos ay mag-usap tayo habang kumakain sa mga niluto mo. Okay, Kuya Benji. So, adobo sa asin. Adobo sa asin. Coming right up. Okay. Ito na, gawa na ang adobo sa asin ng Lozano's Kitchen. Nako, magugustuhan ni Kuya Benji ito. Yes! Ito na ang adobo sa asin. Ayan na. Akala ko kanin lang kakainin ko eh. Buti na dumating ka na. Okay. Sige, habang kumakain tayo. Sige, kwentuhan tayo. Pwede bang ano natin sa audience kung gaano ka nakatagal sa showbiz? Kailan ka ba nagsimula? Kay Benji, nag-start ako. Gumanap ako bilang batang kapatid ni Casey Concepcion.
Yung kauna-unahan ko na Yun yung project. Tapos si mama kasi before, ayaw niya akong payagan mag-showbiz. Kasi nga, sabi niya sa akin na Mahirap. mahirap tong mundo na papasukin mo. So, bukod naman sa pag-showbiz, pagpasok mo ng showbiz, singer ka rin. Yes. Actually, yung pagtugtog ko, yun talaga yung gusto kong gawin. Bata pa lang ako. O ngayon, okay, bukod sa acting, singer ka na. Ngayon, ito naman, itong line of food business, paano nagsimula to? Ito ba'y nahiligan mo or because of your parents na lumaki ka sa kusina? Although, masarap din magluto yung nanay ko. Siyempre, kailangan mong ano yan. Baka paluin ako. Hindi, pero si Papa talaga yung nagluluto and may mga friends ako palagi na pumupunta dito sa bahay. So, ang dami nagsasabi, ba't hindi kayo magtayo ng restaurant? So, nung pre-pandemic, 2020, early 2020, dapat naghahanap na kami ng pwesto, tapos magtatayo sana kami ng restaurant. Nagka-pandemic. So, sabi nung ni Mama, bakit kaya hindi natin ibenta online itong mga pagkain natin para meron tayong pumapasok na pera ng pandemic? So, yun. Until now, napansin ko nga, sabi nga kanina namin gusto niya ng upuan. Sabi, saan po? Ayan, dami niyong upuan. Sa catering kasi, marami silang gamit dito. So, tapos tuloy-tuloy na to. Yes, tuloy-tuloy. And hanggang ngayon naman, online pa rin kami. Ngayon naman, maganda yung background ko May motor sa likod. Nako. Bakit? Bakit may motor? Napansin ko nung binanggit ko sa mami mo, uy, kanina yung motor. Gumanon lang sa akin. Ano bang storya niyang motor na yan? Itong motor na to, this is actually my dream bike since 2015. 2015, kaya lang, wala pang pambili, wala pang... O, hindi ka makahingi kay mami, hindi ka bibigyan. Ayaw ni Mama. Kahit saan ka humingi, hindi kita bibigyan. Ayaw Motor, talaga. Eventually, last year, nung karagsagan ng Voltes 5, katasto ng Voltes 5. Sinabi ko naman sa kanya na always naman akong nagpe-pray and always naman akong hinay-hinay lang, hindi naman ako masyado nagmamatulin. Pero complete gear ka. Complete gear. Hindi pwede na kulang. Yan ang importante sa lahat ng mga nagbubutor. Please, mag-complete gear kayo. Kailangan. Matt, alam mo, marami akong natutunan sa'yo. Bukod sa showbiz, pamilya ka ng showbiz, kumakanta ka, tapos may negosyo ka. Ngayon, of course, marami tayong kasabahan sa industriya o ng showbiz. Di lang sa showbiz o yung mga iba nating mga normal na tao na gusto magnegosyo. Ano ba ang unang-una nilang dapat gawin? Nagpaplano. Para sa akin, kung may plano kayo, gawin nyo. Kasi hanggat hindi kayo kikilos, hindi nyo gagawin, hindi nyo masisimulan. Actually, maganda yung example yung nangyari sa kanila dahil yung inisip nilang gawin, ginawa nila, tapos nataon pa sa pandemic, nahinto. Pero nagkaroon ulit sila ng panibagong plano. So sa akin, lakas lang ng loob. Okay, ngayon naman, bago tayo kumain, may chance ba kami na mapanood ka? Or kung meron man, ay saan namin mapapanood at anong meron ka ngayon? Yun, hello po, ako po si Matt Lozano at iniimbitahan ko po kayo na panoorin ako sa Bubble Gang every Sunday sa GMA Network. Yun, and you can also follow me sa aking mga social medias at Matt Lozano Music. Pare-pareho lang po lahat yan. And of course, also like and follow Lozano's Kitchen. Nako, alam mo, sigurado ako na nabusog kayo sa lahat ng mga natutunan nyo sa akin. Siyempre dito sa Lozano's Kitchen. At maaga pa lang ay namulat na sa kahalagahan ng pagkakaroon ng negosyo. Teka, sandali. Ikaw na yung nauna sa intro Ikaw pa mag-e-extra. Kumain ka muna. Sa akin na to. Okay! Wala maglilipat ng channel. Magbabalik ang Negosyo Goals. Kakain ako ulit.
ng ibang bansa para mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. Pero hindi sukat akalain ni Jeneline Yuloran mula sa Quezon Province na sa Pilipinas pala matutupad ang lahat ng kanyang pangarap na inaasam-asam. Kasama pa ang kanyang mga mahal sa buhay. Panoorin natin ang kanyang kwento. Ako po si Jeneline Makuhay Yuloran, previous OFW, working as accountant in Qatar and currently a district distributor ng 2nd District ng Quezon Province of Lux Beauty and Wellness Group. While working po ako sa Qatar, nakita ko po yung ating Lux Beauty and Wellness Group with Miss Ana Magkawa sa Facebook po. Nakita ko po pinopromote niya yung Lux Slim Beauty and Wellness Group product. Doon ko po nakita yung ating distributorship na open po for Quezon Province. So ginarap ko po yung opportunity na yon na maging isang district distributor. As side hustle po nung una, nung 2002. Actually, nasa Qatar po ako nung nag-start po ako pumasok sa Lux Distributor po. Since nakita ko po si Ms. Ana Magkawa sa Facebook, nagpo-promote po ng product. So nakita ko po yung pagpupurso niya sa product po na i-promote sa market. So alam ko po na may malaking opportunity ang business na to, kaya ko po siya pinasok. And also, nung una po kasi, ang nag-manage po ng aming business is pinsan and kapatid ko po. So while working po ako sa Qatar, sila po yung nag-aayos po ng mga orders. Ako naman po nagmamanage ng reorders and also pagmamonitor ng sales. Then ako po ay umuwi ng Pilipinas ng last year po, September. Then nag full-time po ako as district distributor na po. Sa TikTok shop po, nakita ko po yung kung paano po i-promote yung business. So nag-online po ako everyday po sa TikTok. Then, in just 1 month po, naka-generate po kami ng 1.8 million sales. Sa TikTok lang po, alone yun. Doon ko po nakita na kaya naman po kitain yung pagiging accountant ko sa Qatar, dito po sa Pilipinas. Personal experience ko po, nakita ko po yung pag-glow ng skin ko, especially yung si Cantaloupe Melon. Yun yung favorite product ko with our Lux Beauty, si Cantaloupe Melon. Kasi iba yung glow po na binibigay sa skin natin. Kasi yung collagen content, premium collagen content po talaga yung kasama po dun sa product na yun. Yung Lux and Beauty Wellness Group, masasabi ko po na pang-international po yung quality niya. Kasi sa Veni Peach po is talaga pong makikita mo talaga sa skin. And also, yung price niya, affordable po siya. With regards po sa mga customers, ang karamihan po, mga nag-o-office. Habang nagla-live po ako, nag-o-order sila during live ko. Then, marami din po mga mami po na nag-o-order sa amin. And even yung mga teens. Teens din po nag-o-order po din sa aming mga products. Dahil po sa Lux, nagkasama-sama po kami dito sa Pilipinas. Kasi since ako po ay 12 years pong nag-work sa Qatar, so dito ko po nakita kay Lux na pwede palang mag-for good sa Pilipinas na hindi mo na kailangan lumayo sa pamilya mo. Kasi syempre, mahirap po kasi mahiwalay sa anak mo especially. Kasi naiwan ko po yung anak ko na magti 3 years old pa lang po. So ginawa ko po yan para po maabot namin yung mga pangarap. Kasi gusto ko po talaga magkabahay, magkalupa, magka-business. So isa po si Lux na naging way po para po makapag-for good po ako dito sa Pilipinas. Kasi kaya naman palang kumita na mas malaki dito sa Pilipinas dahil kay Lux. With regards po kapag mag-check po kayo ng mga legit distributor, pwede po kayong pumunta sa Beauty and Wellness Group na website. Doon nyo po makikita, may location po doon. May mga distributor list po doon. Advice ko po sa mga aspiring distributor po ng Lux Beauty and Wellness Group, especially sa mga OFW. Itry nyo po siya, pwede nyo po siyang itry muna as side hustle. Then kung sa tingin nyo po, mas maganda na po yung kinikita ninyo dito sa Pilipinas, mag-for good na po kayo, Luxers. Tunay nga na nakaka-inspire ang kwento ni Jeneline. Sabi nga niya, kaya naman pala. If your path takes you into the world of business, don't hesitate to pursue it. All you need to do is strive toward your goals, understand the business, and follow your dreams. More to come sa pagbabalik ng Negosyo Goes!
Welcome back at nagbabalik ang Negosyo Goals! Mga kanegosyo, familiar ba kayo sa negosyo ng t-shirt printing or silk screen na ngayon ay may tinatawag na heat press, digital at iba pa? Ngayong umaga ay may makakakwentuhan tayo tungkol sa negosyong ito. Please welcome Dan Evan Bautista, 34 years old, Customer Experience Service Delivery Associate, at the same time ay may home-based printing job kasama ang kanyang may bahay na si Elaine. Good morning! And please tell us about sa printing business ninyo at gaano na ito katagal? Since 2017 pa po yung business na. Medyo matagal na rin pala. Nagsimula lang po kami sa kapital na 20,000. Sa dalawang printer lang nagsimula at isang heat press. Alam mo, naalala ko yung heat press printing na yan. Kasi before, nag-search din ako ng business na yan. Kasi 'di ba, in demand din talaga yung mga ganyan. Especially yung mga piniprint sa mugs, sa t-shirts, lalo na pagka may election, 'di ba? So, nagnegosyo din ako niyan, kaya lang hindi ko napanindigan. So, congratulations sa inyo kasi imagine 5 years. Ibig sabihin, ngayon ay maayos ang takbo ng negosyo. So, dun sa 20,000 pesos na puhunan ninyo, sabi mo nga kanina, 2 machines lang kayo nagsimula. Ngayon, ilang machines na ang meron kayo? Madami na po. Hindi na mabilang ng kamay natin. 3 printer po, then may mga Cutter platter, heat press na bago. So, balita ko, may balak daw kayong bumili ng mga bagong machines para maging updated nga sa technology ngayon. Yes po. Large format printer yung kailangan namin. So, ano yung plan nyo? Kaya naman. plan po namin is mag-open, magkaroon po ng shop po, na printing shop. Then, bumili ng large format na printer po. So, syempre, mangangailangan to ng malaking puhunan kasi na-inquire ko na rin before yung mga large format printing na yan eh. At dahil dyan ay makakasama natin si Ms. Melay Felicidario, the Chief Operating Officer of Global Dominion. Good morning, Ms. Melay. Good morning, Miss A. Ms. Melay, meet Ms. Elaine and Sir Dan. So, Ms. Melay, meron silang digital printing business and narinig nyo naman po, di ba, na-mention nila na kakailanganin nila, gusto nilang mag-expand at gusto nilang bumili ng isang malaking printer para mas maging updated sila sa technology ng printing business ngayon. Unang-una, kasi pagka gusto nyo mag-expand, so yun nga, may plano tayo for the next 3 to 5 years, kung ano yung may demand ba on that business para bago tayo mag-expand, at least alam natin na may mga customers na nangangailangan ng services ng printing. So, Or yung demand, kumbaga. Yes, yung demand of their products. Para bago kayo mag-invest sa isang bagay or sa isang printing machine, alam niyo na pag nag-produce kayo, meron na agad ready market. So, ang ano naman namin dyan, ang matutulong namin dyan, kasi kailangan niya expansion, hindi naman agad-agad, may capital kayo para doon sa printing machine. So, ang meron kaming produkto, yung refinancing, kung meron kayong sasakyan, no? O ang tawag namin doon ay sangla ORCR, pwede niyong yan, yung sangla, yung ORCR lang naman talagang kailangan namin. Not necessarily iiwan sa inyo yung sasakyan, di ba po? Kailangan iwan sa sasakyan, yun pa rin naman gagamitin niyo para sa business ninyo, and then isasubmit niyo lang yung mga requirements natin, mga basic documents, para mabigay sa inyo, actually within 24 hours, pag na-analyze na ng mga credit team namin, kung kaya naman ng cash inflow from your operations, then doon titingnan natin kung ilang years ang kailangan ninyo. Magkano ba, Sir Dan, yung ideal amount na kailangan nyo in order for you to expand your business? I think nasa around 120 to 150,000. Oh, so kayang-kaya pag meron kayong sasakyan, no? Sa amin kasi collateral loan. So kung may sasakyan kayo, ang valuation nun, pwede namin pautangin, depends on the type of unit. May 60%, 70% of the unit. Kung 120,000 lang, kayang-kaya ng isang sasakyan para i-release natin ng loan. And then yung 120,000 yan, titingnan natin yung monthly cash flow nyo. Kung kaya, 1 year, or 12 months, 24 months, 36 months.
ang amortization. So para hindi ma-hamper naman ang operating expenses ninyo. Oo. Sa akin lang, no, ang importante kasi, dapat alam nyo kung ano yung financial statements ninyo. Ano yung, kunyari, kumikita kayo sa business ninyo. So from the printing, kailangan meron kayong magkano yung revenues ninyo, magkano maging operating expenses ninyo, at kaya pa ba ng interest, kung utangin ninyo, kaya pa ba ng interest expenses ninyo, bayaran ng nyo, para hindi ma-distort yung negosyo ninyo at mapapalago pa ninyo in terms of absolute amount, lalo na yon. Kasi pag nag-expand kayo, meron na kayong mga ina-amortize dyan. So, kailangan yung meron kayong trusted person or kahit kayo talaga na nakabantay rin sa financial statements ninyo. Miss Melay, meron lang po akong tanong. Masama po bang mangutang? Utang mo naman kasi, gagamitin mo naman sa negosyo. So, alam mo na may parating kayong pera para ma-pay off naman ang amortizations ninyo. So, doon natin titingnan ngayon kung magkano yung magiging net disposable income ninyo para it's enough to cover yung pambayad naman sa utang. At tuloy-tuloy pa rin ang negosyo nyo habang pinapalago ninyo siya. Maraming salamat, Dan and Elaine, and good luck sa inyong business expansion. Thank you so much, Ms. Melay, the Chief Operating Officer of Global Dominion Financing, Inc. And abangan ang mga susunod pa nating episode ng Pera Talks with Global Dominion. Tandaan, sa bawat negosyong nakikita natin sa ating paligid, there is a beautiful blend of passion, hard work, and resilience. Kaya naman, yakapin ang inyong business journey and keep striving for success. Hanggang sa susunod na linggo, mga kanegosyo, 6:30 ng umaga, dito pa rin sa GTV. Ito ang Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Negosyo Goals would like to thank Lux Lip, Lux Skin, Global Dominion Financing, Inc., Casa Acuña Staycation, Burst Creative Studio, Arke Customized Printing Services, Primero Clothing Enterprise, Miss February Closet, Habi ni Nona, Lozano's Kitchen, Cafe Chiquitos, Barapido Inc., Cake ni Maria, OMG Memories Photo Booth,